Okay mga ka-farmers, nandito tayo sa aming panigang. Grabe yung init. Siguro nationwide ng init mga ka-farmers. Extreme heat talaga. So ang ginagawa natin mga ka-farmers, tayo po ay naghahanda kung sakali man merong darating na malakas na ulan sa balang araw mga ka-farmers. So yung ginagawa lang natin sa ngayon ay survival mode muna tayo. Tayo po ay nagpapatubig sa ating panigang. So gumagamit tayo ng panibagong garden hose mga ka-farmers, na bibili po natin ito sa Shopee. 3/4 yung size ng ating hose na ginagamit mga ka-farmers para mas malakas yung tubig at tayo po ay makaboilo yung pump natin. Yan, so yung hose natin is 1/2, tapos nag-insert tayo ng 3/4 na garden hose. So tayo po yung nagpapatubig, meron tayong kasama doon. Malapit na kaming matapos guys, but meron tayong inihanda dito na pagkain sa ating panigang. Okay, so meron tayong little parang pan mga farmers. Bali hindi na tayo gumagamit ng drum na 200 liters. Yung ginagamit natin sa ngayon ay bumili tayo ng trapal. At saka gamitan natin ng yung mga bukong mga farmers, yung niyog na wala ng laman. Tapos yun, nalagyan natin ng trapal, then nasa 2.5 drum siguro yung laman dito mga farmers. At kanina naglagay na tayo ng isang sako ng ipot ng manok mga farmers. Then stock muna natin yung abono natin para magiging mas masarap pa sa ating tanim sa susunod nating pag-aabono. So bali sa ngayon mga ka-farmers ay pinainom muna natin yung ating tanim na panigang. Then gawin nating successive yung papatubig dito para yung ugat ng ating tanim ay makapag-recover agad. So dito mga ka-farmers, basa na yung lupa. Lagyan natin ng halos 1 liter bawat puno ng ating tanim. So wali yung update ng ating panigang mga farmers. So far wala pang sakit, yung tinatawag na anthracnose, lapnose. Mga ka-farmers, hindi pa tumatama sa ating panigang kahit sa mainit na panahon. Then susunod mga farmers, next day tayo po magpatubig ulit dito para maging madali yung pag-recover ng ugat ng ating tanim. So doon meron tayong kasamahan na nagpapatubig. So grabe yung init dito guys, kaya nga maganda yung presyo ng mga gulay dito sa Cebu sa ngayon. Pataas ng pataas yung presyo. Tulad na lamang po sa ampalaya. Yan, makikita nyo yung ampalaya sa aking kapatid mga ka-farmers. Kapitbahay lang kami dito. Anong tawag? Silingan rami dito guys sa mga area na mo. Okay, so hindi po tayo manual lang po yung papatubig natin mga ka-farmers. Bakang araw baka mag-upgrade tayo pag may tira na tayong malaki na pambili ng mga kagamitan para makapag-apply tayo ng irrigation mga ka-farmers, o hindi kaya drip irrigation kahit paano. So meron tayong natira mga ka-farmers na 1, 2, 3, 4, apat na lang. Kami po ay nagsisimula kaninang tanghali, mga malapit na mag 1 PM mga farmers. So hanggang ngayon patuloy pa kami nagpapatubig sa area. Grabe. So grabe na yung nagbitak-bitak na yung lupa dito mga
ka-farmers. So pang survival ay yung tubig namin ginawa dito. So bawat puno ininom namin, wala kaming magawa kundi ganito lang paraan namin mga ka-farmers, manual na pagpapatubig. So kahit pa paano yung tanim natin ay makainom kaysa wala mga ka-farmers. So yan, ganito po yung pagpapatubig namin, manual po. So kailangan lang talaga ng kunting tiyaga dahil kahit pa paano mga ka-farmers, mayroon pa namang bunga yung ating panigang at maganda naman yung presyo sa ngayon mga ka-farmers. So at least after 15 days pitas na naman kami dito. Baga-baga po nito ito ha. Kahit pa paano lalaki pa ng mga bunga dito mga ka-farmers, then wala pang sakit. So pinagtiyagaan lang namin. So dapat ay dalawa kami dito kasi mabigat na yung hose namin na dinadala mga ka-farmers, kasi nag-upgrade po kami ng hose from 1/2 to 3/4 mga ka-farmers para mas malakas yung tubig at walang mag-exist sa hose, kasi baka masira yung hose natin mga ka-farmers kapag malakas yung tubig at saka maliliit lang yung dinadaan. Okay, so dito na lang muna tayo.